Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to First John chapter 2, verse 26 hanggang sa 29. First John chapter 2, verse 26 hanggang sa 29. Ang sabi po dito, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga mandaraya sa inyo. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo ituruan ng sino man. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan nito at ay gayon kayo manatili sa kanya. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa kanya upang kung mahayag na siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Kung nalalaman ninyong siya ay matuwid, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak sa Kanya. May the Lord bless the meditation of His Word tonight. Tayo po ay naninirahan dito sa mundo na punong-puno ng information. At nakakalungkot po, madalas marami din pong misinformation dito sa mundo. Sa ating kapanahunan ngayon, nahihirapan na po ang mga tao na i-discern ang katotohanan mula sa kamalian, ang tunay mula sa peke. Pero itong problema na ito po mga kapatid ay hindi naman po bagong problema. Itong problema na ito ay kasing tanda ng sangkatauhan mismo. Isang problema na kahit si Apostle John ay inaddress niya sa ating passage ngayong gabi. At bilang mga mananampalataya, tayo po ay hinihimok na hindi po natin lang alamin ang katotohanan, i-discern ang katotohanan, kundi manatili tayo sa katotohanan. Kaya ang ating passage ngayon mula sa First John chapter 2, verse 26 hanggang sa 29, ay nagbibigay po sa atin ng apat na mahahalagang insight kung papaano natin alamin, i-discern ang katotohanan mula sa kamalian. Kung paano po natin ingatan ang ating mga sarili mula sa mga pandaraya at i-demonstrate po ang realidad ng ating bagong kapanganakan. Meron pong apat na bahagi, gaya ng sinabi ko na, apat na bahagi sa ating pag-aaral ngayong gabi. Una, guarding against deception. Paano natin ingatan ang ating sarili mula sa deception. Pangalawa, following the internal teacher. Pangatlo, abiding in Christ. At pang-apat, looking for fruit of righteousness. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Dumako na po tayo sa unang punto. Guarding against deception. Paano po natin maingatan ang ating sarili mula sa deception, mula sa pandaraya? Ang sinasabi po ng ating teksto, maiingatan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating pagkilala sa tunay na Kristo. We guard against deception by knowing the true Christ. Please turn to verse 26 of our text. Ang sabi po dito, isinulat ko ito sa inyo or isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga mandaraya sa inyo. So this is really a warning against the deceivers in our midst. At ito po ang puso ng isang mabuting pastol, isang matapat na guro, gaya ng isang mapagmahal na ama na ang kaniyang mga anak ay binibigyan niya ng babala patungkol sa panganib na darating posible. Si Apostle John din bilang isang butihing pastor ay nagbibigay ng paunang warning sa iglesia patungkol sa mga mandaraya na maaaring iligaw po sila. And the specific danger here is the false teaching, particularly regarding the person and work of Jesus Christ. Remember, ang kinukombat po talaga ni Apostle John ay ang doctrine of Gnosticism. We should take the proactive approach, mga kapatid, na i-detect natin ang falsehood. Now, kung kayo po ay nagtatrabaho sa bangko, or kung meron kayong pag-aaral patungkol sa pera, ang best na paraan na maiwasan po natin ang fake money. Paano po natin iwasan ang fake money?
Paano natin i-detect ang fake na pera? Hindi po natin i-devote ang ating oras to study fake money. No, that's not the best way to avoid fake money. The best way to avoid fake money is not to devote so much of our time studying fake money. Instead, i-devote natin ang ating oras to study the true money, to familiarize the true money, true 1,000 peso bill. I-familiarize natin ang ating sarili sa totoo so that when the fake money comes, we can easily detect it. Bakit? Dahil tayo po ay familiar sa katotohanan. Ang ating familiarity with the true one ay tumutulong sa atin na mapansin po natin kaagad at maiwasan ang hindi totoo. And sa spiritual na bagay, mga kapatid, mga kaibigan, totoo po ito. Papaano po natin ma-recognize ang peke na Kristo? Ang hindi totoong Kristo. Hindi sa pamamagitan ng pag-aaral natin exhaustively about heresies, mga false teachings. No, that's not the best way to recognize the false Christ. The best way to recognize the false Christ is to have an intimate knowledge of the true Christ of the Bible. Kailangang mas makilala natin or makilala nating tunay ang Kristo ng Biblia. Gaya ng sinabi ko po kanina, ang early church, hinarap po nila or kinakaharap po nila ang hamon ng mga Gnostic teachers. Ano ba itong Gnosticism? Marami sa kanila ang hindi kumilala sa humanity of the Lord Jesus Christ. Marami din sa kanila ang hindi kumilala na si Kristo ay tunay na Diyos. Tao lang daw si Kristo. Meron ding iba na si Kristo ay hindi tunay na naging tao. He just appeared to be man, but he did not really become man. Meron ding mga kulto noong araw na iba si Kristo ang Misaya, si Jesus yung tao, yung Kristo pumasok lang sa katawan ni Jesus. Kaya naging Jesus Christ. Ang concern po ni Apostle John is that ang kaniyang mga readers ay manatili sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesus Kristo ayon sa banal na kasulatan na siya ay 100% God and 100% man, na naging tao, na siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya po ay nabuhay maguli. That is the true Christ of the Bible, 100% God and 100% man. So that when you encounter a false version of Christ, if you are familiar with the true one, mapapansin at mapapansin mo na ang ipinapangaral ng isang tao ay hindi tunay na Kristo. Ayon pa sa ating Confession of Faith, chapter 1, paragraph 6, God's complete plan for everything essential to His glory, our salvation, our faith, and our lives is either clearly stated or inherently present in the Holy Scripture. Nothing should ever be added to it, whether through new revelations from the Spirit or human tradition. Paano natin maiwasan ang false teachings? By sticking to the content of the Scriptures, by sticking to the Word of God. Lahat po ng mga bagay na maaari nating malaman patungkol sa kaligtasan, patungkol sa ating Christian living ay nasa banal na kasulatan. So that we should be proactive students of the Word of God upang hindi po tayo mahulog sa mga mapandarayang katuruan. Ayon pa kay John Calvin sa kanyang commentary sa 1 John, sa bersikulo na ito, ang sabi po ni John Calvin, therefore, in order that they might be less disturbed by such assaults, he reminds them of what they had learned from the beginning, that Christ came to cast down all false doctrines and to establish the pure, simple truth. Yun ang sinabi po ni John Calvin. And indeed, si Apostle Paul po ay nag-issue ng mabigat na babala sa Galatians chapter 1 verse 8 to 9 na kahit siya pa daw or anghel ang dumating at magturo ng ibang katuruan, iba kaysa narinig na nila nung una, let that person be accursed. Please turn to Galatians chapter 1, verse 8 hanggang sa verse 9. The content of the message is really
paramount, mga kapatid. Ang sabi po dito sa Galatians chapter 1 verse 8 and 9, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi nung una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Nakuha po natin, ang ating safeguard po is robust Christology. Ang ating safeguard is our faithfulness in studying the Word of God. Kailangang patuloy tayong mag-immerse sa ating sarili sa banal na kasulatan. Pag-aralan natin ang tunay na Kristo. Ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang demand sa atin bilang ating Diyos at tagapagligtas? And this is not merely an academic exercise. It is the very foundation of our faith. Now, meron pong isang tunay na karanasan. May isang pastor na na-disappointed dahil narinig niya sa isang Christian, wala naman pong duda na Christian ang kanyang kausap, at sinabi ng Christian na yon na sila daw ay fans, kumbaga admirer sa isang tele-evangelist na hindi na po natin babanggitin ang pangalan. Kaya nagulat ang pastor na yon at sinabi niya na, hindi mo ba alam na itong tele-evangelist na ito ay nagtuturo ng false gospel, nagtuturo ng maling katuruan? Pero ang katwiran ng Christian na kausap ng pastor na yon, ang sinabi, uy, pero ang bait niya, napakaganda ng kanyang ugali, he is very kind. Sabi ng pastor na yon, kind nga, maganda ang ugali, pero ang kanyang ipinangaral ay hindi tunay, mali, salungat sa banal na kasulatan. And the pastor was disappointed dahil ang sinabi po ng isang Christian na yon ay sinabi na, ay minor lang naman yan, ang importante, mabait, nakikita sa kanyang buhay ang pagiging tunay na Christian daw, but ang content ng kanyang ipinapangaral ay salungat sa Biblia. And the Bible does not hesitate to call those people as cursed. Kahit gaano pa ka-amiable, kahit gaano pa ka-nice ang personality. Pero kung mali ang ebanghelyo na ipinapangaral, ang sabi po ng salita ng Panginoon, siya ay sumpain. Nakakatakot po ang mangaral. Kahit si Pablo ay hindi niya inexempt ang kanyang sarili, kahit mga anghel. Basta iba ang ipinapangaral kaysa sa natanggap na natin noong una, let that person be accursed. Kaya ang ating safeguard, mga kapatid, mga kaibigan, is hindi po tayo mag-imbento or mag-accommodate ng bagong mga aral na parang exciting pakinggan, kundi tayo po ay mananatili sa old gospel message na nakalatag na po lahat sa banal na kasulatan. Pag-aralan po natin kung sino ang ating Panginoon, ano ang kanyang ginawa, ano ang kanyang demands sa atin. Pag-aralan natin, take time to know the Lord and Savior Jesus Christ. And that is the only way to guard against deception. Pangalawang punto ng ating pag-aaral ngayong gabi, following the internal teacher. Following the internal teacher. Please turn to verse 27 ng ating text. 1 John 2:27. Ang sabi po dito, tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sino man. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayo manatili sa Kanya. Ang anointing na tinutukoy ni Apostle John dito ay ang banal na Espiritu, pagpapahid, anointing. This is the glorious truth of the new covenant. Lahat po ng tunay na mananampalataya ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. Nasa atin po ang banal na Espiritu, nananahan po sa bawat isa sa atin. Ang banal na Espiritu ang ating banal na guro. At ang trabaho po ng banal na Espiritu is that tayo ay gagabayan niya tungo sa katotohanan. Now at first glance, sa verse 27, mag-ingat po tayo. Kasi marami pong mga naliligaw na ng mga grupo nito na ito ay patunay nila na hindi na daw kailangan ng mga pastors, mga teachers.
Di na daw. Kasi ang sabi nga sa ating bersikulo, ngunit kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sino man. Yun ang sinabi ng verse 27. Kaya, at first glance po mga kapatid, itong verse na ito ay para bang nagko-contradict sa kahalagahan ng mga pastors and teachers. Kasi ang sabi po ng mga grupo na ito, if the Holy Spirit teaches us everything, kung tuturuan tayo ng banal na Espiritu sa lahat ng mga bagay, bakit kailangan pa natin ang pastor? Bakit kailangan pa natin ang sermon? Bakit kailangan pa natin ang Bible study or theological training as far as the Spirit goes? May mga grupo talaga na ganito. Pero kailangan po talaga nating maunawaan ang crucial distinction. Samantalang si Juan, si Apostle John ay sinabi niya na while those ang talagang ang ibig sabihin po ni Apostle John dito is that while those pastors are teaching them, habang ang pastor na yun ay nagtuturo sa kanila, ang mga tunay na mananampalataya ay makakadetect kung ang mga pastor na yon ay nagtuturo ng katotohanan or hindi. Bakit nila madidetect ang true pastor or true teacher from a false one? It is because the Holy Spirit is at work in them. Hindi po sinasalungat ng banal na espiritu ang pangangailangan po natin ng mga pastor at matapat na tagapagturo ng salita ng Diyos. What the Apostle John is saying is that the Holy Spirit empowers the believers to discern what is true habang ang mga pastors at ang mga teachers ay nangangaral. Ang mga pastor at guro ay kaloob po ng Panginoon yan sa church. Ang pastor is a gift. Pastors are gift from Christ to the church. Kaya mahalin ang mga manggagawa ng Panginoon, mahalin ang pastor, i-uphold sa pananalangin dahil ang mga pastor po ay gift ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Ipinagkaloob ng Diyos ang mga pastor for the equipping of the saints. Yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang sa 12. Pero ang mga turo ng pastor ay kailangang i-filter natin through the lens of Scripture. Kaya nga open Bible tayo, hindi porket sinabi po ng pastor ay maniniwala na tayo kaagad. Kailangang i-search natin ang scriptures. That was what the Bereans did. While the Apostle Paul was preaching, they consulted the scriptures to see to it whether what the Apostle Paul was teaching was true. At nung napatunayan na tunay ang ipinangaral ni Paul, ay sila po ay tumanggap sa salita ng Diyos at nanampalataya. Sa atin din po mga kapatid, meron tayong responsibility na unawain ang salita ng Diyos na habang ipinapangaral ng pastor ang salita ng Diyos, tayo po ay kukonsulta sa banal na kasulatan. We must be able to discern and it is the Holy Spirit who will help us to discern. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones. Sabi po ni Martin Lloyd-Jones, the Spirit does not give you a new revelation, but He opens your eyes to understand the revelation that is already given. And that is why we should pray for the pastors. Na sa kanilang paghahanda ng sermon, naway ang banal na espiritu ay kumilo sa kanilang puso at isipan. Buksan ang kanilang mga mata at ilapat sa kanilang buhay ang katotohanan na kanilang napag-aralan because we cannot share what we do not have. Naway maging totoo sa bawat pastor ang salita ng Diyos mai-apply sa kanilang buhay una bago ito ibahagi sa congregation. Let's continue to pray for the pastors and teachers. Ayon pa kay R.C. Sproul, the Holy Spirit enables us to grasp what is already revealed in the Word of God. He doesn't give us new truth apart from the Word, but He helps us understand the truth of the Word. We are totally dependent upon the internal teacher. At wala nang iba kundi ang banal na Espiritu. We should call upon the name of the Lord daily. Moment by moment, we should depend on the Holy Spirit for illuminating grace as well as enabling grace. The Holy Spirit illuminates the Word. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng conviction. Ang banal na Espiritu ang nagkakaloob ng understanding. Ang banal na Espiritu din ang tumutulong sa atin na yakapin ang katotohanan at i-apply ang katotohanan sa ating buhay.
Ang banal na espiritu ang internal witness. Ang banal na espiritu ang nagpapatunay at nagpapatutuo na ang salita ng Diyos ay totoo. Kumikilos ang banal na espiritu sa ating mga puso. And this is why ang isang tunay na mananampalataya, kahit wala po siyang formal theological training, madidiscern po talaga niya ang katotohanan sa mali or ang mali sa katotohanan. Bakit po? Sapagkat sila ay nananatili kay Kristo at sapagkat ang banal na Espiritu ay kumikilos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng kaniyang salita. That's the second point, following the internal teacher. At ang tinutukoy po natin ay ang banal na Espiritu. Pangatlong punto po mga kapatid, abiding in Christ. Mananatili tayo kay Kristo. Verse 28, at ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya, upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Hindi po ito let go and let God kind of Christianity. Christianity is an active, ongoing, deliberate commitment to remain in Christ. Na manatili tayo kay Kristo. Yes, there is preserving grace from God, but we are called to persevere, to abide, to persevere. Ang Christian life is an ongoing, deliberate commitment na manatili kay Kristo, abide in Him. Ibig sabihin, mamuhay tayo in union with Him, na umaasa lamang tayo sa Kanya para sa ating buhay, para sa ating spiritual sustenance, as well as physical sustenance, at manatili tayo sa Kanyang pag-ibig at pagsunod sa Kanyang mga utos. Totoo naman po na ang banal na Espiritu ang gumagabay sa atin tungo sa katotohanan. Pero, kailangan po nating saliksikin ang katotohanan. You see, the synergy. That is what we call synergy. Diba? It's the Holy Spirit's work, but at the same time, we need to work. We are exhorted to abide in Christ. Matapos po na inexpress ni Apostle John ang kanyang confidence patungkol sa banal na Espiritu, sa matapat na ministeryo ng banal na Espiritu sa pag-preserve ng mga tao ng Diyos, abay, dinugtungan ni Apostle John ang exhortation niya para sa kanyang mga readers na manatili kay Kristo. The Christian life, once again, mga kapatid, is not a let go and let God kind of Christianity. The Christian life is abide in Christ. In some other passages, ang sinasabi po dito, fight the good fight of faith. In one passage sa book of Philippians is that work out your salvation with fear and trembling. Yes, God works in us to will and to do according to His good pleasure, but malinaw po ang exhortation, work out your own salvation with fear and trembling. Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Please turn there. Work out your salvation. Kasi may narinig po tayong pari na nagbasa nito, ang kanyang pagkabasa, that was a very dishonest reading, continue to work for your salvation with fear and trembling. Hindi po work for. Ang sabi po is work out your salvation. Nandyan na ang kaligtasan, kailangan i-work out. Hindi po yung work for na as if wala pang kaligtasan. Ang sabi po ng Philippians 2:12 and 13, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Work out your own salvation with fear and trembling, because it is God who works in you to will and to do. Gaya ng sinabi ko kanina, ang tawag po nito is divine synergy. God works in us. Yes, totoo yan. And we are to work out our salvation. But as we work out our salvation, we only depend on God's empowering grace for us to be able to do that. Bakit po tayo manatili? So that, binigay naman po dito ang rason, pagbalik daw ng ating Panginoon, hindi tayo mapapahiya.
dahil naging maingat tayo sa pagsunod or paglakad kasama niya dito sa mundo. Yun po ang rason. The prospect of the return of the Lord Jesus Christ, ang dulot nito sa atin ay kadalisayan, pag-iingat. Hindi po tayo matatakot sa pagbalik ng ating Panginoon. Kaya nga kinanta natin kanina when the roll is called up yonder, I'll be there. If we are genuinely abiding in the Lord Jesus Christ, lumalakad tayong kasama niya, nagsusumikap na mamuhay na may kabanalan, then His coming will be a day of joyous reunion, not a moment of shrinking shame. Hindi po shame, kundi isang kagalakan. Ayon pa kay John MacArthur. Ang sabi ni John MacArthur, the purpose of this abiding is to cultivate a life of fellowship with God that will lead to confidence at Christ's return rather than shame. At kung pakinggan po natin si Thomas Brooks, the way of holiness is the highway to heaven. If you would have comfort in your going out of the world, you must be careful how you walk in the world. Kaya nga, ang ating paghahanda para sa pagbalik ng ating Panginoon ay hindi upang kitain natin ang ating kaligtasan, kundi i-demonstrate natin ang realidad ng ating kaligtasan na ating natanggap. It's about being found faithful in the stewardship of the grace given to us. And that leads us to the fourth and final point of our meditation tonight. Verse 29. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak sa Kanya. Now, itong verse na ito ay natural na nag-flow logically mula sa previous points. So itong pang-apat na punto is looking for fruit of righteousness. Kailangan talaga nating hanapin sa buhay ng isang tao ang bunga. If we know the true Christ, kung kilala natin ang tunay na Kristo, at kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, at ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin ng katotohanan at tumutulong sa atin na manatili kay Kristo, then inevitably, meron talagang bunga na makikita sa ating buhay. The fruit of righteousness. Hindi po tayo niligtas ng Diyos mula sa kasalanan upang tayo ay manatili sa kasalanan. No. Niligtas po tayo ng Diyos mula sa kasalanan upang mamuhay ng may kabanalan, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng katuwiran. He saved us that we may become holy before Him. And therefore, ang pinaka-ultimate test of our being born of Him is a consistent life of holiness. Itong message na ito ay hindi po ito message of salvation by works. No, this is a message of salvation that results in works. Kaligtasan na mayroong bunga ng works. Salvation is by faith alone. Totoo yun. But saving faith is never alone. It is always accompanied by good works. Gaya ng sinabi po ni James sa atin, James 2:26, faith apart from works is dead. And ayon pa kay Charles Spurgeon, if you are saved, you will show it. Totoo naman. If you are saved, you will show it. Ayon pa kay James Smith, the evidence of our election is in our sanctification. No holiness, no heaven. No righteousness, no new birth. Ang practice or pamumuhay ng may katuwiran, ang tinutukoy dito ni Apostle John is a consistent pattern and direction of life. Hindi po sinless perfection, but a consistent pattern and direction of life. Kasi may mga times na tayo ay nahuhulog sa kasalanan, pero ang overall na description ng ating buhay, ang overall na pattern is really towards conformity to Christ, towards obedience to God's commands, towards hating sin and loving righteousness. At ito po talaga ang ating ultimate confidence. Hindi sa ating effort, but in the transforming power of God. Ang isang tao na tunay na ipinanganak kay Kristo ay mamumuhay ng may katuwiran because
Their very nature has been changed. Nabago na ang ating pagkatao. Ang nature ng mga tunay na Christians is that they reflect the character of their Father who is righteous. Kaya po mga kapatid, ang mga salita po ni Apostle John sa 1 John chapter 2 verse 26 and 29 ay isang powerful call para sa isang malalim and nananatiling ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. First, kailangang ingatan po natin ang ating sarili mula sa pandaraya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa tunay na Kristo ng Biblia. Immerse yourself in His Word, for it is in the Word of God that He is revealed or that Christ is revealed in all His glory. Pangalawa, tayo po ay tumawag at umasa at magtiwala sa internal teacher, ang banal na Espiritu, na nananahan sa lahat ng mga mananampalataya. Nagbibigay sa atin ng illumination and enablement and discernment. Pangatlo, manatili tayo palagi at patuloy kay Kristo, actively, deliberately, so that when the Lord Jesus Christ appears, tatayo tayo sa kanyang harapan na meron pong confidence and joy at hindi po mapapahiya. And finally, naway makita sa ating buhay ang fruit of righteousness. Naway ang bunga ng ating buhay is the unmistakable evidence of our new birth in Christ. Naway ipagkaloob po ng Diyos sa atin ang biyaya upang pakinggan natin ang mga mahahalagang katotohanan ito, na tayo ay lumakad in a manner worthy of the gospel and to live lives that honor our righteous Savior. Medyo mahilig po ang aking anak ng pulot or honey. Kaya meron naman pong mga honey na binibenta dyan sa tabi-tabi na nakalagay po sa bote. Pero yung mga bote ay silyadong-silyado para hindi mapasukan ng langgam. Kaya, bakit silyadong-silyado? Yun ay patunay na hindi talaga tunay na honey, hindi pure honey ang binibenta. Sapagkat ang pure honey ay hindi po talaga nilalanggam. At ang pure honey ay hindi po nasisira maliban na lang kung contaminated. So, yun po ang talagang property ng pure honey. Hindi po talaga nilalanggam. Kaya kung yan ay nilalanggam, that is a diluted honey at hindi po tunay na honey. Ang isang tunay na anak ng Diyos, ang isang tunay na ligtas, ay meron talagang property, meron pong characteristic. At ang characteristic po ay nananatili kay Kristo. Nagkakabunga ang kanyang buhay. Kaya kung ang isang tao ay nagpuprofess na Christian pero walang bunga ang kanyang buhay, we have all the reason to question the validity of the conversion or salvation of that person. Kung ikaw yan, kaibigan, upon self-examination, tunay na pagsusuri sa sarili, kung talagang ang pattern ng buhay mo, ang trajectory ay sinfulness, paghihimagsik, pamumuhay sa kasalanan, face reality, you are not a Christian. Dahil ang tunay na Christian, nahuhulog man sa kasalanan at times at ikinalulungkot niya yon ng labis, but the overall pattern of his life is holiness. Holiness po, mga kapatid, mga kaibigan. Kung hindi yan totoo sa buhay mo, kaibigan, come to Jesus Christ. Call upon the name of the Lord. Beg for His mercy. Beg for His grace. Hilingin ang bagong puso. At ipinagkakaloob ito ng Diyos para sa sino mang lumapit sa Kanya, sapagkat sino mang lumapit sa Kanya kailanman ay hindi niya itataboy. Gawin mo na ito ngayon, kaibigan. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ninyo ngayong gabi. At nawa ay nagkabunga ito sa bawat isa sa amin. Maging honest nawa ang bawat isa na i-search ang aming buhay. Kung kami ba ay na kay Kristo, kung kami ba ay nasa pananampalataya. Ang aming buhay ba ay nagkabunga ng kabanalan? Kung hindi, kung ito talaga ang pattern ng aming buhay na kasalanan, namumuhay sa kasalanan, O Lord, save us truly. Save your
save the people na nakapakinig ng message na ito truly. Maring matagal nang nag-aakala na sila ay Christian pero hindi naman pala. Nawa o Diyos ay mangusap kayo sa bawat isa sa amin. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. For our closing hymn, awitin po natin ang Take Time to be Holy. Take time to be holy, speak oft with thy Lord. Abide in him always, and feed on his word. Make friends of God's children, help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to see. Take time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy, let him be thy guide, and run not before him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy, become in thy soul. Each thought and each motive beneath his control. Thus led by his Spirit to fountains of love, thou soon shalt be fitted for service above. Tayo po ay manalangin. Gaya ng aming inawit o aming Panginoon, gaya ng message na aming napakinggan, nawa ay maging proactive kami sa paggawa nitong apat na exhortations na aming natutunan mula sa inyong salita ngayong gabi. That we will be diligent in studying the true Christ of the Bible, in studying your word, that we will be diligent in abiding in the Lord Jesus Christ, in depending on the Holy Spirit alone for illumination and enablement to walk as Jesus Christ walked. At nawa po o aming Panginoon ay maging proactive kami to search our lives to make sure of our calling and election. Salamat po, Diyos, at tulungan ninyo kami sa linggong ito. Gabayan niyo kami sa aming family, sa aming trabaho, sa pag-aaral ng mga estudyante, ang mga pangangailangang practical and spiritual most of all ay tugunan po ninyo o aming Panginoon. At naway magbukas din kayo ng mga pintuan this week for us to be able to proclaim the gospel to people. Na ibuka namin ang aming bibig at ibahagi ang ibanghelyo sa iba. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.